O ito mga kababayan ha, mas lalo pang lumagapak. Nako po, kaya pa kaya? Kaya pa ba ng mga loyalista dyan na ipagtanggol ninyo ang inyong puon na bangag? Mas lalo pang lumubog ngayon sa kumunoy mga kababayan itong si Pangulong Marcos Bangag Jr. Lumagapak na naman mga kababayan, bumagsak na naman, mas lalo pang bumagsak ang trust rating nitong si Pangulong Marcos Bangag Jr. ngayon mga kababayan ha. Sa pinakahuling survey ng Publicus Asia, negative 27 mga kababayan. Samantala, itong si Vice President Sara Duterte na binatikos ng binatikos, pinaulanan ng mga kasinungalingan, siya pa ngayon ang may mas mataas na trust rating. Kung sino pa yung sinisiraan, siya pa yung pinagkakatiwalaan ngayon ng karamihan nating mga kababayan. Baliktad. Akala siguro nila, siraan nila na siraan si VP. Sampahan nila ng impeachment mga kababayan, akala siguro ng mga kalyado ni Bangag ay babagsak ang trust rating, babagsak ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte. Doon sila nagkakamali. Kasi nga habang sinisiraan na si VP ngayon, at nakikita naman natin na itong administrasyong ito ay walang ibang ginagawa kung hindi pa mumulitika, habulin ang habulin, yung hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan, ipakulong nila yung mga senador na hindi pumapayag kung ano yung kanilang kagustuhan, yung mga senador na gustong malaman ng katotohanan. Ito nga'y kaugnay sa malawakang korupsyon mga kababayan, lalong-lalo na nga yung flood control scandal. Walang ginawa ang administrasyong ito kung hindi mamumulitika at hinayaan na lang nila na matabunan ang issue ng flood control. Ayan tuloy Marcos, hindi ka na talaga makakabangon, mahihirapan ka nang makabawi. Hindi na babalik ang tiwala namin noon sa iyo. Noon mga kababayan, isa nga tayo sa mga taga-suporta nitong si Pangulong Marcos Jr. Kasama tayo nung nasa Maynila tayo. Kung saan-saan tayo nakakarating. Kasama tayo sa mga motorkid na ginagawa noon ng administrasyong ito. Pero nga, nagsisi tayo dahil nga hindi nangyari yung kanyang mga pangako noon. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kasabay ng pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ang pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng isyu ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na po ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa.
Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kesa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nanggaling sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon. So yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from negative 15 to negative 27. May comment din na negative 27 congrats dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa. At marami pang negatibong komento para sa Pangulo. Agad namang ipinagtanggol ni House Deputy Speaker Janet Garin ang Pangulo sa mababang trust rating nito. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si Bifi Sara. Eden Santos para sa Mata. Yan na nga lang mga kababayan. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng mga loyalista dyan? Wala na talaga mga kababayan, wala na talagang tiwala ang taong bayan kay Pangulong Marcos. Wala naman siyang nagawa. Ano sinabi ni Garin? Itong si Ding Baxia Quit? Pag magandang puno, pag maganda yung bunga, batuhin ka ng batuhin. Anong ikinaganda ng mga ginawa nito nga si Pangulong Marcos? Maganda sa inyo. Kasi nga kayo, nakakatanggap kayo ng mga mali-malitang pera. Pero sa katulad naming mga ordinaryong tao, ano natatanggap namin? Kaguluhan sa aming paligid. Hindi na kami katulad noon na basta-basta na lang magtiwala. Dahil nga, ang dami ngayong mga kriminal. Bumalik ngayon yung mga kriminal. Yan ba yung magandang bunga, Garin? Ang kapal ng mukha mo, mahalik kang Garin ka. Sino yung binato ng maraming ngayon? Binato ng maraming kaso. Si BP Sara Duterte ang binato ng binato. Hindi yung si BBM ninyo. Itong si BBM puro lang
kasinungalingan. Meron na tayong natapos na 5,000, hindi na tayo babain kasi meron na tayong natapos na 5,500 flood control sa buong bansa at marami pang kasalukuyang ginagawa. Pero anong nangyari? Binaha ng binaha ang buong Pilipinas dahil nga wala palang flood control, puro drawing lang. Kaya pinagtatanggol ninyo itong mga congressman na ito, itong mga buaya na ito, ipinagtatanggol ninyo itong BBM ninyo dahil malaki ang inyong nakukuha. Pero sa katulad naming mga mahihirap, ordinaryong mamamayan, ramdam namin yan. Kasi kami yung nasa lansangan. At yun nga mga kababayan, kung sino pa yung sinisiraan nila sa ngayon, siya pa yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ang taas ng approval ratings ni BP at yung trust rating. Samantala itong si Bangag mga kababayan, yung net trust rating nito ay negative 27. Sabagay, tumaas din naman mga kababayan. Pero negative nga lang. Dati kasi negative 15, ngayon tumaas. Pero nga, negative nga din. Wala talaga. Yun ang dito lang muna, no? At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berge Veralidios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion, Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Hins TV. Shoutout na rin kay Lorna Baro. Shoutout na rin kay Manny Aguilar. Shoutout kay Crispin Del Rosario. Shoutout kay Upirian Vlog, Kuya Josh Hart. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Roger Pabul. Roger Apabol, sorry. Shoutout na rin kay Biyahirong Guard, kay Cesar Pilar, shoutout. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kumusta na si Ma'am Joyce? Di ko na nakikita dito ha. Joel RP at kay Ma'am Maybelline Blicao, kay Ma'am Elisa Barbie. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.